Ang system ay kinumpirma kay Suho na kung ang Guardian Sword ay ang tamang pangalan para sa kanyang bagong likhang kasanayan sa swordsmanship, kung saan siya ay sumang-ayon. Pagkatapos ay binabati siya ng system, kinikilala ang kanyang pinakamataas na karunungan at lumikha ng isang natatanging kasanayan. Lumilitaw ang Guardian Sword, at inanunsyo ng system na ginawa niya ang kasanayan sa Guardian Sword sa rank S, na pinahusay ang mga epekto ng kanyang umiiral na swordsmanship at mga kasanayan sa footwork ng 50%, bilang pagkilala sa kanyang kahangahangang tagumpay. Binibigyan siya ng system ng 10 bonus na stat point at nagpapahayag ng pag-asa na magpapatuloy siya sa kanyang landas bilang isang eskrimidor. Bilang karagdagang gantimpala, pinagkalooban siya ng Sword Mastery sa rank S, isang pribilehyo na iginagawad lamang sa mga may malalim na pag-unawa sa swordsmanship. Inaangat ng Sword Mastery skill ang lahat ng acquisition at paggamit ng restriction sa swordsmanship skills at swords. Pinatataas ang bisa ng lahat ng swordsmanship skills ng karagdagang 50%. Sinasalamin ni Suho na sa kanyang nakaraang buhay, inabot ng mahigit isang dekada upang makamit ang antas na ito ng karunungan, ngunit sa kanyang kaalaman ngayon, ang landas ay naging mas mabilis. Napagtanto niya na ang bagong tuklas na kasanayang ito ay makabuluhang magpapataas ng kanyang halaga bilang isang mangangaso. Habang papalapit ang isang alon ng mga halimaw, nabanggit ni Suho na ang kanilang mga numero ay naayos, malamang bilang bahagi ng disenyo ng pagsubok. Nang makamit ang lahat ng gusto niya dito, isinasaalang-alang niya ang kanyang mga pagpipilian para sa pagtatapos ng pagsusulit. Maaari niyang hayaan ang kanyang sarili na madaig ng mga halimaw o alisin silang lahat. Para sa kanya, ang sagot ay malinaw, matatalo niya ang bawat huli sa kanila. Bumalik sa lugar ng pagmamasid sa pagsubok, sa kristal, ang resulta ni Suho ay hindi makapaniwala. Namangha sila sa kanyang nagawa. Namangha na nagawa niyang talunin ang bawat halimaw at inaalagaan pa rin ang pasyente. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng mga praktikal na pagsusulit na may nangyaring tulad nito. Sumasang-ayon ang mga manunood na walang saysay kahit na suriin ang mga ranggo para sa pagsusulit na ito. Malinaw na nagtakda ng bagong pamantayan si Suho. Pagkalipas ng ilang araw, sa punong tanggapan ng Hexagon Guild sa pangkat ng pagpaplano ng diskarte ng Hunter Test, tinatalakay ng koponan ang kanilang kandidato, si Kion, na tiwala silang makakakuha ng pinakamataas na ranggo sa taong ito. Nag-invest sila ng malaking oras at mapagkukunan sa kanyang pagsasanay, at wala silang inaasahan, habang binuksan ng isang miyembro ng team ang kanyang laptop para tingnan ang mga rangkang. Sinabi niya na sa taong ito, sa wakas ay malalampasan ng Hexagon ang Prime sa pag-secure ng nangungunang pwesto. Gayunpaman, habang sinusuri niya ang mga resulta, isang hindi inaasahang bagay ang nakapansin sa kanya. Nalilitong tanong niya, sino ang nasa Suho? Muli niyang iniskan ang listahan, napagtantong wala ang pangalan ni Kion sa pinakamataas na posisyon. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya, ang guildmaster ang tumatawag. Lumipat ang eksena kay Suho na nakasakay sa isang kotse, nakikipag-usap sa telepono kay Schulman. Tumatawa si Schulman, humihingi ng paumanhin para sa pagkaantala sa pagtawag at ipinaliwanag na siya ay nalubog. Binabati niya si Suho sa hindi lamang pagpasa sa pagsusulit, ngunit ginawa ito ng may pinakamataas na marka, na napansin kung gaano siya nagulat ni Suho. Nahihiyang pinasalamatan siya ni Suho, na iniuugnay ang karamihan sa kanyang tagumpay sa suporta ni Schulman. Tumawa si Schulman, iginiit na ang lahat ay dahil sa sariling kakayahan ni Suho. Nagpapasalamat din siya kay Suho sa pagtulong na ilantad ang maraming manloloko na sangkot sa bihasang dopang. Dahil sa mga insight ni Suho, hihigpitan ang mga regulasyon sa pagsubok sa hinaharap para matiyak ang pagiging patas. Naging seryoso ang tono ni Schulman habang nagtatanong, kahit na medyo napaaga.
Kung interesado pa rin si Suho na sumali sa mahusay na asosasyon ng Hunter, tinitiyak ni Suho sa kanya na habang maaari siyang gumugol ng kaunting oras sa guild sa simula, ang kanyang intensyon na sumali sa asosasyon ay nananatiling matatag. Nagpapasalamat, nangako si Schulman na makipag-ugnayan sa kanya sa sandaling ipahayag ang susunod na schedule ng pagsusulit o recruitment round. Habang tinatapos nila ang tawag, hinikayat siya ni Suho na magpahinga sa tanghalian, at ganoon din ang nais ni Schulman sa kanya. Pagkatapos ng tawag, sumulyap si Schulman sa tanghalian sa kanyang kamay, nagpas siyang magpahinga. Sa taxi, inisip ni Suho ang bahagyang namamaos na boses ni Schulman at iniisip kung siya ba ay nagpapakahirap sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala ng isa pang tawag, sa pagkakataong ito ay mula kay Kim Soy. Binabati niya siya sa kanyang tagumpay, na ipinaalam sa kanya na ang pagbabayad ay ginawa para sa kanilang kasunduan. Palibhas ay humanga sa kahusayan ng gayong malaking organisasyon, pinuri siya ni Suho dito. Sa pagkuha ng pagkakataon, ibinalita ni Soy ang paksa ng pagsali ni Suho sa Nexus Guild. Tinitiyak niya sa kanya na makakatanggap siya ng mas mahusay na paggamot kaysa sa ibang guild. Nagtataka, tinanong ni Suho kung hanggang saan siya handang gawin ang alok na ito, at sumagot siya na, bilang isang nangungunang nagtapos sa akademya at mag-aaral sa scholarship, ang mga tuntunin ay madaling maisaayos upang matugunan ang kanyang mga inaasahan. Iminumungkahi niya na magkita sila ng personal upang pag-usapan ang mga detalye. Natutuwa, pinasalamatan siya ni Suho para sa imbitasyon, ipinaliwanag na mayroon siyang mga personal na plano ngayon ngunit titingnan niya ang kanyang schedule, at babalikan siya. Tiniyak niya sa kanya na, bilang isang Nexus Scholarship student, ang pagsali sa Nexus ay magiging makabuluhan. Nakahinga, masigasig na sumang-ayon si Soy at nangako na i-accommodate ang kanyang schedule, iniisip sa sarili na hindi dapat pumirma si Suho sa ibang guild. Kumpiyansa siyang ngumiti, nagbibigay ng thumbs up sa kanyang mga kalapit na kasamahan habang nagdiriwang sila sa pagtiyak sa pansamantalang kasunduan ni Suho. Nakikinig sa kanyang pananabik sa telepono, tumawa si Suho, pagkatapos ay nagpaalam, pagdating sa kanyang destinasyon. Ipinaalam sa kanya ng taxi driver na dumating na sila. Lumabas si Suho, na ipinapakita na nakapasa siya sa pagsusulit, natanggap ang kanyang lisensya, at nakolekta ang ipinangakong deposito. Ngayon, ang natitira na lang ay simula ng kanyang mga plano sa pagsasaka. Pagkalipas ng ilang minuto, sa Lighthouse General Market, tinitingnan ni Suho ang listahan ng kanyang mga bibilhin sa kanyang telepono, at kinumpirmang nabili na niya ang karamihan sa kanyang mga supply. Ngayon, armas lang ang kailangan niya. Siya ay pumunta sa mas tahimik na ito, out-of-the-way market on purpose. Alam na maaaring mas madaling mahanap ang hinahanap niya dito kaysa sa mas abalang mga tindahan. Huminto sa harap ng isang maliit na tindahan ng armas, pumasok siya sa loob, kung saan tinanong siya ng may-ari ng tindahan kung ano ang hinahanap niya. Ipinaliwanag ni Suho na siya ay isang bagong lisensyadong mangangaso na nangangailangan ng isang magaan na sandata. Saglit na nag-isip si shopowner, pagkatapos ay tumuro sa isang maalikabok na sulok kung saan nag-iingat siya ng ilang mas murang armas. Sinulyapan ni Suho ang napabayaang pagpili, inaalam kung gaano karaming alikabok ang namuo sa kanila. Alam niya na karamihan sa mga mababang uri ng armas ay walang mga na-verify na katangian, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng hindi na-verify na mga armas ay walang halaga. Ang ilan ay nangangailangan ng isang proseso ng paggising upang ipakita ang kanilang tunay na potensyal, at ang mga naturang sandata ay kadalasang naglalabas ng mahinang aura, kahit nakakaunti ang mga manlalaro ang nakakakilala sa kanila. Ina-activate ang kanyang magic detection, nakita ni Suho ang isang sibat na naglalabas ng kaluluwang glow. Satisfied, sa tingin niya ay natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Matapos bilhin ang sibat, lumabas si Suho,
Natuwa sa pag-iisip na balang araw ay pagsisihan ng shopowner na ibenta ito ng mura kapag napagtanto niya ang tunay na halaga nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-focus sa sibat, pinapasok ang kanyang mahika dito. Ang sistema ay tumugon, na kinikilala ang pagbubuhos ng mahiwagang enerhiya at nag-uulat na ang kamalayan ng sibat ay nagsisimula ng magising. Ramdam ni Suho ang mabilis nitong pag-absorb sa kanyang mahika, at ang intensity ay mabilis na nababalot sa kanya. Ibinaba niya ang sibat at umupo, ipinatong ang isang kamay sa kanyang ulo, napagtanto na malapit na siyang mawalan ng malay. Upang ganap na magising ang spear, kinakalkula niya na ang kanyang magic stat ay kailangang umabot ng hindi bababa sa 100. Kahit na hindi niya ito magagamit ngayon, tiwala siyang magiging mahalagang asset ito, habang siya ay nag-level up. Lumipat ang eksena sa gusali ng TBS, kung saan nagtatype ang isang lalaki sa kanyang mesa nang tumunog ang kanyang telepono. Pagsagot nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Jo Jinwei. Sa kabilang dulo, binati siya ni Suho at ipinakilala ang sarili bilang kay Suho. Huminto si Jo Jinwei. Sinusubukang alalahanin ang pangalan, pagkatapos ay naalala. Si Suho ang nangungunang kandidato ngayong taon sa pagsubok ng Hunter. Ipinaliwanag pa ni Suho na siya rin ang solo raider ng kamakailang hindi pa nagagawang gate sa Cinderam Station. Nagulat, tinanong ni Jinwei kung talagang ibig niyang sabihin ang insidente ng Cinderam. Napagtanto na nilisa ni Suho ang isang malaking gate bago pa man opisyal na makuha ang kanyang lisensya sa Hunter. Si Jinwei, naiintriga, ay nagtanong kung bakit partikular na nakipag-ugnayan sa kanya si Suho. Ipinaliwanag ni Suho na nakita niya ang blog ni Jinwei habang nagsasaliksik, na binanggit na sa kabila ng pribilehiyong background ni Jinwei, pinili niyang magtrabaho bilang isang mamamahayag, na nagmumungkahi na mayroon siyang malakas na propesyonal na pagmamalaki. Idinagdag ni Suho na marami siyang plano para sa hinaharap, na malamang nabubuo ng mahalagang materyal na karapat-dapat sa balita, at iminumungkahi na si Jinwei ay maging kanyang eksklusibong reporter. Si Jinwei, na nakakaramdam ng inis, ay tumugon ng may pag-aalinlangan, nagtatanong kung inaasahan ni Suho ang isang mayamang reporter na magtrabaho bilang kanyang subordinate. Sa palagay niya ay isang kakaibang karakter si Suho na nakikita ang kanyang sarili bilang isang espesyal na tao. Kinikilala ni Jinwei ang alok ni Suho, ngunit binanggit niya na habang siya ay isang reporter na sabik sa mga scoop, wala siyang interes na maging subordinate ng sinuman. Nilinaw ni Suho na naghahanap siya ng kapareha, hindi subordinate. Si Jinwei, na nag-aalinlangan pa rin, ay nagmumungkahi na magsalita sila ng bukas, na nagsasabi na tila ang diskarte ni Suho ay isang pakana lamang upang itaas ang kanyang profile bago sumali sa isang guild. Inamin ni Suho na ito ay bahagyang totoo. Ang kanyang layunin ay hindi upang madagdagan ang kanyang halaga, ngunit upang makakuha ng ilang katanyagan, lalo na dahil nagpaplano siyang maging isang sibil na tagapaglingkod. Nagulat, tinanong ni Jinwei kung balak ni Suho na sumali sa Great Hunter Association kaysa sa isang malaking guild. Nang kinumpirma ni Suho, natarante si Jinhei, na nag-iisip kung seryoso siya, o kung prestihiyo lang ang habol niya habang itinuturing na isang libangan lamang ang trabaho. Umiling si Suho, ipinaliwanag na isa talaga siyang ulila sa gate, na nagpapasigla sa kanyang pagnanais na magtrabaho sa serbisyo publiko. Ang kanyang pangwakas na layunin ay upang lupigin ang mga pintuan, na itinuturing niyang layunin ng kanyang buhay. Si Jinwei ay panandaliang natigilan, sinusubukang magpasya kung si Suho ay tapat. Iniisip niya sa kanyang sarili na marami na siyang nakilalang hindi pangkaraniwang tao, ngunit ang pag-uusap na ito ay nagdadala ng mga bagay sa isang bagong antas. Gayunpaman, tinanggihan ni Jinwei ang alok na maging eksklusibong reporter ni Suho, na sinasabing matatag niyang isusulat ang mga kwentong gusto niyang isulat. Si Suho, sa pakiramdam na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili,
ay nagmumungkahi ng taya para makuha ang tiwala ni Jinwei. Iminumungkahi niya na, bilang isang mangangaso, maaari niyang ipakita ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagsakop sa Tower of Challenge ng mag-isa, ngayon. Nagtataka, tinanong ni Jinwei kung talagang plano ni Suho na subukan ang tower, na kilalang kilala sa pagiging halos imposibleng maalis, kahit na may buong party. Kumpiyansa ang pagkumpirma ni Suho, na nagsasabi na kung magtagumpay siya, sapat na ito para makuha ang tiwala ni Jinwei at mapanalunan siya bilang kanyang eksklusibong reporter. Si Jinwei, isang kilalang reporter ng PBS at nangungunang broadcaster ng Player, ay kilala sa kanyang mataas na pride at mayamang pamilya. Sa kabila nito, kilala siya bilang isang mamamahayag na hindi kailanman tumanggap ng mga direktang kahilingan. Sa nakaraang buhay ni Suho, madalas na nakikipagtulungan si Jinwei sa kanya dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pag-uulat at sa kanyang pambihirang kakayahan na hubugin ang opinyon ng publiko. Gayunpaman, ang napakaraming talento ni Jinwei ay humantong sa kanyang pagbagsak. Nakikita bilang isang kaibigan sa loob ng anumang grupo, si Jinwei ay naging matalas na tinak na hinahangad na alisin ng iba. Hindi sinasadyang nadala siya sa mga salungatan ng pangkatin at itinulak sa maagang pagre-retiro, sa huli ay nawala sa larangan. Sa pagmumuni-muni nito, ngumiti si Suho, desididong hindi na hahayaang mawala muli si Jinwei. Alam niya na magiging kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng isang mahusay na reporter bilang isang kaalyado. Matapos ang labis na pagkadismaya, galit na tinanggap ni Jinwei ang alok ni Suho. Sumang-ayon na kung tunay na mapagtagumpayan ni Suho ang Tower of Challenge ng mag-isa, gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan bilang isang reporter para suportahan siya. Satisfied, pinatay ni Suho ang tawag, iniwan si Jinwei na iniis. Bulong ni Jinwei sa kanyang sarili, nadidismaya sa kung gaano siya nababaliw si Suho. Bagamat naisip niyang walang katotohanan ang ideya, hindi niya maiwasang maramdaman na may kredibilidad ang mga salita ni Suho. Ang alok ay hindi parang scam, at si Suho ay hindi mukhang isang taong magsisinungaling. Sa kabila ng kanyang pagkairita, kinilala ni Jinwei na walang masama sa paglilibang sa sugal. Kung magtagumpay si Suho, ito ay kapansin-pansin. Kung hindi, walang tunay na downside. Pagpapas siya na itigil ang labis na pag-iisip. Umalis si Jinwei sa kanyang opisina, nagpas siyang maghintay at tingnan kung paano nangyari ang mga bagay-bagay.